Hi guys, welcome back again on my channel. So ito, meron ko ipapakita sa inyo. iPad 2nd generation and release way back 2011. At magugulat kayo sa sasabihin ko kasi 512 MB RAM lang siya. Oo, tama yung narinig nyo. 512 MB RAM lang ang meron sa iPad na ito. Pero way back that time, like mga 2011 and 2012, napakabilis na nitong processor na ganito. Literal. Kapag dati, meron kang 512 MB RAM na phone or tablet, the best na yon. Yan, in comparison with black iPad, so yun. Ayan. Ito naman, observation lang. Ang pangit kasi kapag white iPad, nagkakaroon ng discoloration yung mismong white bezel. Pero kung hindi mo kayo maarte katulad ko, okay lang yun. Ayan. And by the way pala, this is 9.7 inch. Ayan, 9.7 inch screen siya. Plus, pack aluminum yung meron sa likod. And yung charger pala niya is 30-pin connector pa rin. Same with iPhone 4S. Ayan, same with iPhone 4S siya. So, ganyan siya. And napakalaking throwback nito. Honestly, kapag hinahawakan ko yung cord na yan, literal, napakalaking throwback para sa akin. Kasi way back that time, kapag nakakita ka ng iPhone 4S, like humihiram ako ng iPhone 4S just to play an Angry Birds, Talking Tom, ganyan yung charger na sinasamang ipahiram sa akin. Ayan. Hindi ko rin alam. So, yun, napakabilis na, sa totoo lang, napakabilis ng technology, no? Imagine nyo, napakalaki na ng mga gig ng mga RAM ng mga iPad ngayon compared sa dati. Pero dati, kapag nagkaroon ka ng 512 MB RAM na phone or iPad, napaka-the best na siya, literal. And ang kulay pala nitong iPad na ito, ang available color nitong iPad na to is only black and white. Yun lang siya. So yung pinakita ko kanina na iPad, which is color black, yun lang yung second na available color. And nirelease ito in 3 different storage, 16, 32, and 64 gig. 64 gig yun ay yung pinakamalaki. Yun. Yan palang hawak ko ngayon is 32 gig siya. Ayan, 32 gig, cellular version. O, tama yung narinig nyo. Itong iPad na hawak ko ngayon is meron siyang SIM card slot. And gumagana siya dati, pero yung nirelease na yung 5G network, bigla na lang nag-no service. So, ayun siya. So, yun lang yung napansin ko. And another thing pala, hanggang iOS 9.3.5 na lang siya. Napakalaking throwback kasi way back that time, like 2013, familiar ako sa iOS 6 icons. Yung mga itsura ng icons, iOS 6. But, yung lumabas ang iOS 7, nag-iba na lahat. Nag-iba na yung mga icon ng messages, gano'n. Hanggang sa lumabas yung iOS 9.3.5 na na-stop sa iPhone 4. Ang iPhone 4 kasi nag-stop siya sa iOS 7. While ang iPhone 4S nag-stop naman siya sa iOS 9.3.5, which is exactly the same ng iPad na ito. Ayan. Pinalitan ko siya ng mga wallpaper. Yun yung mga stock wallpaper. So, hindi siya masyadong malaking throwback sa akin. Kasi yung mga nahawakan ko lang naman na devices ay iOS 6, iOS 7. Nag-stop ako sa iOS 7. Hindi ako nag-update dati. Yung iPhone na hawak ko dati, hindi ko siya in-update talaga. Nag-stop ako sa iOS 7. Sabi kasi wag ko daw i-update sa iOS 8 kasi nga babagal siya. So, hindi ko in-update. Hanggang sa nasira na yung cellphone. The next na iPhone na nagkaroon ako is nasa iOS 12 na siya. So, yun na yun. iOS 12 na yung next na nagkaroon ako kasi gumamit din ako ng Android phone eh. Yung next na nagka-iPhone ako, iOS 12 na. So, bale, iOS 9 hindi ko siya na-experience. iOS 10 and 11 hindi ko na-experience na gamitin. Nag-start ako sa iOS 12 ulit. Yan. Bale, ang mga nahawakan kong devices ay iOS 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, yan pala yung quality ng kanyang camera. In my following video, for sure, i-discuss ko ang iOS 18. Yan, gagawa ko ng video na iOS 18. Since meron ako mahihiram na phone, yes, iPhone XR running iOS 18. So, yan, pwede ko ipakita sa inyo kung ano nga ba yung mga pros and cons ng iOS 18. So, okay, take back on this topic. Let's get back on this topic. Yun pala yung photo booth na meron sa mga iPad. Ayan. Ngayon, ito-try natin mag-games. Ayan, sige, ito-try natin mag-games. Pero bago yon, wait lang. Yan pala yung tsura ng FaceTime. FaceTime is the most popular, I guess, in Apple devices since then. Ayan.
Ilang beses ko na rin nagamit ang FaceTime and honestly, sobrang bilis niya and sobrang linaw ng kanyang camera quality. Naka-HD siya kahit lumang quality lang. Yan, niran ko pala yung Sims Free Play na yan. Yan kasi ang pinaka-favorite kong laruin since then. 2011, first time ako nakahiram ng iPhone. iPhone 4, yung nahiram ko dati way back 2011. And yung games na yan, or yung laro na yan is the most popular app before. Kasi itong app na to, magbibuild ka ng sarili mong parang town map. Tapos, magkikreate ka ng own character mo. Mahilig kasi ako sa mga ganyang klaseng laro. Like for example, ayan, magbubuo tayo ng sarili nating house. Pero before yun, magbuo muna tayo ng character. Sobrang hilig ko sa ganitong laro, like yung mga Pooh. Pero kasi yung Pooh, yung inaalagaan na hindi kasi siya tawag dito, hindi siya free sa iPhone. So yun, so tinigil ko siya. So mahilig talaga ako sa mga ganyang klaseng laro. Minecraft din, yan, mga ganyan, nagbi-build. Pero mas gusto ko yan since nasa puberty age tayo, di ba? And, ayan pala, yung laro kasi na yan is hindi talaga siya pambata. Yun, hindi pwede sa bata yung laro na yan. Pero, ganyan mga gusto kong klaseng laro. Parang, for imaginations kasi, yan, makakapag-create ka. Ay, ba't babae pala yung create ko? Ayan, wala na. Magre-restart na lang tayo. Ayan, magbibuild tayo ng sarili natin. So, gano'n lang siya kaikli. Since hindi naman yun yung focus ng video, kailangan ko nang putulin, baka makapiright tayo. So, thank you so much for watching this video. So, for more videos like this, just subscribe na lang din sa channel na ito. Bye!